Ano ang isasagot mo? Mapagpalang araw ng Huwebes, kapanalig. Ipinagdiriwang po natin ngayon ang kapistahan nina San Francisco at Santa Jacinta Marto, ang dalawang batang magkapatid na pinsan ni Lucia na sa kanila nagpakita ang mahal na Birhen ng Fatima. Ito po si Sister Rose Agtarap ng Daughters of St. Paul para sa Mabuting Balita. Atin ang pagnilayan ang Ebanghelyo ngayon. Pumunta si Jesus kasama ang kanyang mga alagad sa mga nayon ng Cesarea ni Filipo. At habang nasa daay, tinanong niya ang kanyang mga alagad, "Sino raw ako ayon sa mga tao?" Sumagot sila, "May nagsasabing si Juan Bautista ka. May iba pang nagsasabing si Elias ka o isa sa mga propeta kaya." At tinanong niya sila, "Ngunit ano naman ang sinasabi niyo kung sino ako?" At sumagot si Pedro, "Ikaw ang Mesiyas." At inutusan niya sila na huwag sabihin kanino man ang tungkol sa kanya. At sinimulan niyang ituro sa kanila na kailangang magtiis ng marami ang anak ng tao. Itatakwil nga siya ng mga matatanda ng bayan, ng mga punong pari, at ng mga guro ng batas. Papatayin siya at muling babangon pagkatapos ng 3 araw. At buong tapang siyang nagsalita. Dinala naman siya ni Pedro sa isang tabi at sinimulan siyang pagsabihan. Ngunit pagtalikod ni Jesus, nakita niya naroon din ang kanyang mga alagad. Kaya pinagsabihan si Pedro, "Sa likod ko, Satanas, hindi sa Diyos galing ang iniisip mo, kundi mula sa tao." Kapanalig, kung ikaw ang tatanungin ni Jesus nang tanong niya kay Pedro, ano ang isasagot mo? Saan mo hahanguin ang isasagot mo sa kanya? Sa Biblia ba? Sa katisismo ng simbahan? Sa turo ng katikista o ng nanay mo? Maaaring tama lahat kahit alin doon ang isagot mo. Subalit gaya ni Pedro, nais pa ring marinig ni Jesus ang ating personal na pagkakakilala sa Kanya. Yung sagot na hindi lamang galing sa isipan, kundi galing sa puso at kalooban. Minsan, may nakita akong mag-ina. Makulit ang anak at nagpapasaway, sabi ng nanay. "Hindi ka ba titigil? Magagalit sa iyo si Papa Jesus." Maya-maya, bumaling sa akin at sabi, "Hayan, ibibigay na kita kay sister. Sister, kunin mo na nga itong batang ito." Sa loob-loob ko, pambirang nanay ito. Idinamay pa ako at ginawang panakot sa anak. Kapanalig, ganito rin ba ang pagkakakilala mo kay Jesus? Isang Diyos na magagalitin, mapagparusa at nakakatakot? Ang ating pagkakakilala kay Jesus ay may epekto sa magiging uri at lalim ng relasyon natin sa Kanya. Kung takot ka sa Kanya, baka kaya ka lang gumagawa ng mabuti dahil takot kang maparusahan. O kaya ka gumagawa ng mabuti kasi alam mong yun ang Kanyang kalooban. Salamat na lang sa Diyos at hindi ginawang panakot ng nanay ko sa akin ng Diyos. Sa katunayan, kapag masama ang loob ko dahil napagalitan ako noon, si Jesus ang aking sumbungan. Best friend ko siya eh. Ang bawat karanasan ko ay higit na nagpapakilala sa akin kay Jesus. At ramdam ko sa kaibuturan ng aking puso kung gaano niya ako kamahal sa kabila ng aking mga kahinaan. Ang pagmamahal niya ang dahilan kung bakit sinisikap kong maging mabuti sa kabila ng mga kahinaang ito. Mga kapanalig, maraming salamat po sa inyong suporta sa aming misyon. Subscribe, like, and follow po Lines sa aming social media accounts. Patuloy po kaming humihingi ng inyong tulong upang maipagpatuloy ang programang ito. Maaari po ninyong ipadala ang inyong love offerings at donasyon sa aming donations channels. Makakaasa po kayo na kasama lagi ang inyong mga intensyon at kahilingan sa aming panalangin araw-araw.
Ito pong muli si Sister Rose na nag-aanyaya sa inyong manalangin. Panginoon, gisingin nawang muli ng biyaya ng Hubileo ang pagnanasa namin sa kayamanang makalangit. Tulungan mo kaming ipalaganap ang kagalakan at kapayapaan ni Kristong aming manunubos sa buong mundo. Amen. We are here to provide a new way of communicating and proclaiming the gospel.